Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikalimang yugto ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating mga kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikalimang yugto ng ating kwento, Pangarap Ko'y Ikaw. Minadali ni Gab ang pakikipag-usap sa daddy niya. Halatang nagmamadali siya para makabalik na siya kay Camille dahil panay ang linga niya rito. Nakita niyang napapalibutan ito ng mga kalalakihan na puro nakatoksido. Para itong bulaklak na kinuyog ng mga bubuyog. Ilang sandali lang pagkatapos niyang iwanan ito. Ano kaya ang sinasabi ng mga ito kay Camille? At ano naman kaya ang sinasabi ni Camille sa mga ito? Naghahanap na ba ito ng ibang investor in case na hindi niya mabigyan ng pondo ang resto bar nito? O baka naman nagpapalipad hangin na ang mga ito kay Camille at nagpapaligaw naman ito? The thought left a bitter taste in his mouth. Nakatalikod si Camille sa kanya. At kahit likod lang nito ang nakikita niya, she's a stunner in her gown. He made a mental note to give Candy compliment. Bumagay talaga ang gown na ipinahiram nito kay Camille. Her gown made Camille stand out. Pinilit niyang mag-concentrate sa sinasabi ng daddy niya. But he could barely comprehend what he was saying. Labas-masok sa kanyang tainga ang mga sinasabi nito. Lalo pa nang lingunin niya si Camille at wala na ito sa kinatatayuan nito. Nakita niyang nakapila na ang mga tao sa buffet table. Kakain na ito kahit wala pa siya. "Dad, it's time to eat," he said para matapos na ang kanilang usapan. "Pumila na rin tayo." "Bakit mo kailangang pumila?" his father berated. "Mauna ka kung gusto mo. Hayaan na nating mauna ang mga kliyente natin. Then go. Pero tandaan mo ang mga pangaral ko sa'yo." "I will." Pagtatapos niya sa usapan nila, kahit nagsasalita pa ito. Tinalikuran na niya ito at nagmamadaling hinanap si Camille. Hindi siya nahirapang hanapin ito. With her towering height, she stood out among the ladies. Bahagyang hinapit niya ito sa bewang. Alam niyang wala siyang karapatan para gawin yon, pero hindi talaga niya mapigilan ang kanyang sarili. Gusto niyang ipakita sa lahat na date niya ito. "Pasensya na, iniwanan kita." Pinagkalumpunan ka tuloy, pabulong na paumanhin niya. "Okay lang, mababait naman sila." Nahati ang atensyon ni Camille kay Gab at sa mga pagkaing nakahain sa mesa. Gayunpaman, pilit niyang nilalasahan ang bawat pagkain para malaman kung ano ang sangkap na ginamit doon. At tinatandaan niya ang lahat ng yon. Nakita niyang masusi siyang pinagmamasdan ni Gab. "Kumakain ka ba o hinuhusgahan mo ang mga pagkain?" Nakangiting tanong nito. "Pareho," sagot niya. "So ano ang hatol mo?" "The best." Walang gatol na sagot niya. Pero ano nga ba ang tinutukoy niya? Ang pagkain o si Gab? Si Gab na noon ay masusing nakatingin sa kanya na tila ba siya ang pinakaimportanteng tao sa gabing yon. She melted under his gaze. "You can do better," panigurado nito. "Hindi, magaling talagang chef si Danica. Hindi ko yata kayang magluto para sa ganito karaming tao. Pag sa resto bar kasi, depende lang sa order ng customer ang lulutuin mo." "Ano ka ba? Syempre may mga katulong siya. Imposible namang mag-isa lang siya." "Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkain?" "Mas masarap ka pa ring magluto." Bola. But she felt good inside. "No kidding. Everything is going great. For you, for me, for us. So why don't we drink to that?" "Anong nangyayari na dyan?" tanong ni Betty nang tawagan siya nito kinabukasan. "Nagtatrabaho ako," sagot ni Camille. "Trabaho mo ba na samahan sa CCP ang boss mo? Paano mo nalaman?" "Sa newspaper. Nakalagay pa ang picture niyong dalawa."
Kamuntik na niyang mabitawan ang bowl na hawak niya. Wala yon, parte ng trabaho ko yon. Hindi niya ako pinagluto kagabi kaya isinama niya ako sa CCP. Paliwanag niya. Marami pa akong gagawin, she told her para matapos na ang kanilang usapan. Pare-pareho lang tayo ni na Ashley at Alexa, Betty countered. Baka nga mas marami pa kaming ginagawa kaysa sayo. Then let's stop arguing at magtrabaho na tayo. Bye. Ibinaba niya ang telepono bago pa ito nakahuma. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa kay Betty. Pinasadahan niya ang menu. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga kakailanganin niyang ingredients sa refrigerator. Noon niya naalalang kailangan pala niyang tawagan si Candy para balitaan ito. Excited na ibinalita ni Candy na nakita at nabasa na nila ang balita. Ginupit at idinikit pa nga raw nito ang larawan nila ni Gab at inilagay sa photo album. Talagang napakaganda mo kagabi, sabi ni Candy. Anong sabi ni Gab? Tanong pa nito. Hindi siya makapaniwala nang sabihin ko sa kanya na sayo yung damit at nirepair lang ni Bea sa buong maghapon. Kaya salamat talaga, hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Bayad ka na dahil pinasaya mo kami ni Bea at higit sa lahat, alam kong napasaya mo si Gab. You really think so? She doubted that. Oo naman. Sige na, alam kong busy ka na riyan. Basta tawag ka na lang dito kung may problema dyan. Salamat. What's happening to me? Nasa seminar si Gab, pero wala sa proceedings ang isipan niya. His thoughts keep on drifting. Kapag tumitingin siya sa projector screen, ang mukha nito ang nakikita niya imbes na ang statistics and figures na ipinapaliwanag ng speaker. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Kahit ang daddy niya ay sinabihan siyang ganon. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paninermo nito sa kanya. Bakit mo dinala ang kusinera mo sa gala? Dad, she's my chef, he corrected. Chef, kusinera, cook, pare-pareho lang yon. Sarcastic na sabi nito. Can't you see? Baka kung ano ang isipin nun. Isiping ano? Na gusto ko siya kaya isinama ko siya sa gala? To tell you frankly, Dad, pinilit ko lang siya. Ayaw sana niya, mas gusto na lang sana niyang magbasa ng libro. Di ba dapat magpasalamat pa ako na sumama siya? Ako pa ang may utang na loob sa kanya. Well, bayad ka na kasi sumikat na siya. Nakita mo na ba ang mga dyaryo? Hindi pa. Natural, ang impresyon ng sino mang makakakita ng mga pictures nyo ay magnobyo kayo. Pati ang mga photojournalist ay nagtatanong kung sino ang kasama mo. Anong sasabihin ko? Sabihin mong siya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sabihin mong hindi ko siya maalis sa isipan ko. His mind prodded. Bahala ka kung ano ang gusto mong sabihin. Siguro tuwang-tuwa yun na nakita ang mga pictures nyo sa dyaryo at lalong tuwang-tuwa yun na napagkamalan siyang nobya mo. Ewan ko, hindi pa kami nagkakausap pero tinitiyak kong hindi niya ikinatutuwa na napagkamalan siyang nobya ko. Sana nga. Pero ito lang ang maipapayo ko. Don't fall in love too easily, especially to that woman. Baka dyan ka masira. Sayang lahat ang pinaghirapan mo. Dad, isinama ko lang siya sa gala. I'm not falling for her. He said that. Pero hindi siya sigurado sa bagay na yon. Ngayon nga ay tanging si Camille ang laman ng kanyang isipan. Madilim sa loob ng conference room. Nakaupo siya sa stage kasama ang mga keynote speakers. When he thought everybody was looking at the monitor, pasimpleng tumayo siya. Nagbilin siya sa kanyang sekretarya. Pagkatapos ay tinungo niya ang parking lot, sumakay ng kanyang kotse at umuwi ng bahay. Naabutan niyang busy si Camille sa pag-chop ng kung ano-anong ingredients. Huwag ka nang mag-abalang mag-prepare ng dinner, awat niya. Otomatikong tumigil si Camille sa ginagawa nito. Bakit? May nabago sa plano. Imbes na rito sila mag-dinner, nagpa-take out na lang ako ng pagkain kasi baka ma-extend ang seminar.
Then, they will have a night out at the bar. Isang sikat na ballroom yon located at the center of Makati. Natuwa ito. Ibig sabihin, makakauwi ako ng maaga. Sa wakas, mababasa ko na rin yung librong nabili ko. Oo, makakauwi ka ng maaga pero hindi para magbasa. Umuwi ka para magbihis. Huwag mong sabihin kailangan mo na naman ng kasama. Ayokong mag-ballroom, no? Ako rin. Pero 'di ba dapat andun ka? Baka isipin nila pinabayaanan mo na sila. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. But they're better off at the bar kaysa sa gusto kong puntahan. Saan? Sa Star City and you're going with me. Sure, pero teka muna, sino ang ipapasyal natin sa Star City? Wala, tayong dalawa lang. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Naisip ko kasi hindi pa late para bumawi ako sa mga na-miss ko noong pagkabata. Kaya itabi mo na ang mga yan at umuwi ka na para magbihis. Susunduin kita ng mga 6 p.m. Sigurado ka bang tayong dalawa lang? Wala tayong kasamang bata? Bakit? Hindi ba tayo papapasukin doon kung wala tayong kasamang bata? Papapasukin naman, it's just that hindi ko pa nasubukang pumunta doon na walang kasamang bata. Well, there is always a first time for everything, isn't it? Bahala ka na nga, hinubad niya ang apron nito at isinabit sa dingding. Humming to herself, Camille viewed the contents of her closet. Nawala ang masayang disposisyon niya nang nakita niya ang kanyang mga damit. Noon lang niya napagtanto na matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapamili ng mga bagong damit. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang isipan na walang kinalaman si Gab na napagtuunan niya ng pansin ang laman ng kanyang closet. Logically, of course, there was no reason that a night out with Gab at the Star City should provoke this flurry of discontent with her clothes. In the first place, they were not going out on a romantic date. Magpapakabata lang naman ito. Hahabulin lang nito kung ano man ang namiss nito sa pagkabata. Hindi naman sila manonood sa CCP, kundi sa CCP complex lang sila pupunta na siyang kinaroroonan ng Star City. Siguro naman, hindi sila susundan ng mga photographers doon. Camille abandoned any pretense of logic and dragged out a blue denim and white shirt. One hurried glance at the mirror was all she needed to see that she looked like in her teens. Not bad, sambit niya, turning away from the mirror with a defiant shrug. Hindi niya kinalimutang mag-spray ng paborito niyang pabango. Then, she snatched her bag and a light jacket and left the room before second thoughts or another look at the mirror could undermine her confidence. Pero bakit nga ba masyado niyang pinagtutuunan ng pansin ang kanyang suot dahil kay Gab? Hindi naman niya nobyo ito. Nobyo? Where did that word come from? She reminded herself na cook lang siya nito at ginagawa lang niya yon para ibigay nito ang funding na kinakailangan niya para sa kanyang negosyo. Saka ang gusto niya sa isang nobyo ay isang domesticated man. Isang lalaki na masasandalan niya sa anumang oras. Isang lalaki na magugustuhan siya bilang siya. Hindi si Camille na magaling magluto o si Cinderella na nagpapasaya sa mga bata sa parties. Napakasimple lang ang gusto niya sa isang lalaki. Kaya naman nakapagtatakang hindi pa niya natatagpuan ang lalaking yon. Hindi pa dumarating ang kanyang Prince Charming. At imposible talagang si Gab yun. Si Gab na parang hindi mabubuhay kung walang cellphone. Si Gab na walang iniisip kundi kung paano mapapalago ang negosyo nito. Nagkataong ginaganap ang Aliwan Fiesta nang dumating sila sa CCP complex. Kaya medyo malayo ang naparkingan nila. Aliwan Fiesta is an annual event that gathers different cultural festivals of the Philippines wherein contingents compete in dance parade and floral competitions as well as in beauty pageants. Kasalukuyang ginaganap ang float parade kaya nanood muna sila.
They would have loved to watch also the cultural dance, pero gagabihin silang masyado. Pumasok na sila sa Star City. Doon, para talaga silang bumalik sa pagkabata. Nag-enjoy sila sa bumper cars, Ferris wheel, and roller coaster. At nagsawa sila sa ice cream, hot dogs, popcorn at cotton candy. Nang mapagod sila, pumasok sila sa Aliw Theater. Ginaganap naman noon ang Reyna ng Aliwan beauty pageant. Kilala siguro talaga si Gab dahil sa front row seat sila pinaupo ng usher. Di kaya may reservation si Gab doon? Nagtatanong ang mga matang bumaling siya rito. Mas maganda ka pa sa mga contestants. Sambit ni Gab nang makita nitong nakatitig siya rito. Shh! She silenced him. Inilapat niya ang hintuturo niya sa labi nito. Baka marinig ka nila, nakakahiya. Tinanggal nito ang daliri niya. Pero ito hindi nakakahiya. Before she knew what was happening, he kissed her. And to her amazement, she kissed him back. Hindi nila alintana ang mga taong nanonood ng pageant. Para sa kanilang dalawa, sila lang ang nasa loob ng bulwagang yon. Pero kaagad din siyang binalikan ng wisyo. So, she ended the kiss. Sana walang nakakita sa atin. Nahihiyang sabi niya. Ano naman kung may nakakita sa atin? He grinned. Hand in hand, tinungo nila ang kinaroroonan ng kotse. Pakiramdam ni Gab, para silang magnobyo ni Camille. At masarap pala ang pakiramdam. Pero ayaw niyang magkaroon ng nobya. Dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nun. Ayaw niya ng responsibility. Ayaw niya ng commitment. Ayaw niya ng complications. So, it's enough na nag-enjoy sila ni Camille kahit isang gabi lang. Tama na ang minsang bumalik sila sa pagkabata. Bukas, they'll be back at their usual selves. Babalik ito sa kusina niya where she belongs at babalik naman siya sa negosyo niya. So, what do you think? Tanong niya. Anong mas maganda, noon o ngayon? Pero ang gusto talaga niyang itanong ay kung mas okay siyang kasama kaysa sa mga lalaking nakasama na nito. He wondered how many of them. Siyempre, mas masaya ngayon, sagot nito. Dahil kasama mo ko? He supplied. Ikaw, ano ang pinakagusto mo sa lahat? Siyempre, yung Zycon Loop. Ang roller coaster ang tinutukoy nito. Pagkatapos, ang bump cars. At she prodded. I'm sorry, alam kong ang gusto mong marinig ay pinakagusto ko yung halik. Of course not. Pinamulahan ito ng pisngi. He chuckled. Sige na nga, nagustuhan ko lahat. Pero siguro, I didn't enjoy half as much kung hindi ikaw ang kasama ko. Narating nila ang kotse. Pagkasakay nila, kaagad niyang tiningnan ang kanyang cellphone na iniwan niya kanina at inilagay pa sa mute mode. Sandamakmak ang missed calls niya at halos mapuno ang inbox niya sa dami ng text messages. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino kaya ang nag-miss call kay Gab at ano kaya ang nilalaman ng mga text messages at halos mapuno na ang inbox nito? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. A negative mind will never give you a positive life. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po. Keep safe everyone and God bless.